Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, polis at vlogger na hindi sang-ayon sa pag-aresto kay FPRRD sinampahan ng kaso ng QCPD. Dating Palace spokesperson Harry Roque magsusumite ng application for asylum sa the Netherlands. Magkasintahang abogado pinagbabaril sa Maguindanao del Norte, isa patay. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, sinampahan ng Quezon City Police District o QCPD ng kasong inciting to sedition si Patrolman Francis Steve Talion Fontilla sa Quezon City Prosecutor's Office dahil sa paglabag sa Article 142 ng Revised Penal Code kaugnay ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang kaso ay nag-ugat sa kanyang mga social media post na tumutuligsa sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court o ICC. Kilalang taga-suporta ni Duterte, si Fontillas ay isa ring vlogger. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Kahit papapanood to ni Bongbong Marcos, ni Sir Bongbong Marcos, Sir President, isa akong pulis ng Pilipinas. Pero hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo, sir. Kahit ano pang sabihin mo, sir, hindi ako susunod sa'yo. Kasi hindi mo naman ako pulis Bakit pulis mo ba ako? Pinapasahuran mo ba ako, sir? Hindi. Ayon sa District Personnel Records and Management Division, AWOL na simula March 6, 2025 ang pulis. May order na ring dismissal kay Fontillas at 3 iba pa noong 2021 ng NAPOLCOM dahil sa pagpatay kay retired Army Soldier Winston Ragos sa lungsod Quezon noong 2020. Muling ipinaalala ng QCPD sa kanilang hanay ang pagiging apolitical at pagpapanatili ng disiplina at pinayuhan ng mga pulis na iwasan ang pagpopost ng may kinikilingang opinyon sa social media. Maghahain ng application for asylum sa the Netherlands si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito ang sinabi ng dating opisyal nang tanungin kung ano ang magiging hakbang niya kung sakaling mag-file ang Pilipinas ng extradition request para mapabalik ito sa Pilipinas. Anya, hindi siya maaring bumalik sa bansa dahil gusto niyang gampanan ang pagiging bahagi ng legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa kustodiya ng ICC sa The Hague. Sa oras na matanggap ang kanyang aplikasyon ay mabibigyan umano siya ng karapatan sa non-refoulement dahilan para hindi siya i-deport o i-prosecute for illegal entry. Matatanda ang nahaharap si Roque sa mga reklamong may kaugnayan sa mga anomalya sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Isang abogado ang patay habang sugatan ng kapwa-abogado na fiancé nito sa pamamaril sa Tenorio Barangay Awang, Datu Odinsin, Suwat, Maguindanao del Norte kahapon. Kinilala ang nasawi na si Attorney Hunisa Kimamao, residente ng Barangay Awang habang nasa maayos ng kalagayan at nagpapagaling sa pagamutan, si Attorney Ibrahim Pindatu, residente ng Barira sa parehong probinsya. Ikakasal na sana ang dalawa sa susunod na buwan. Patuloy ang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang motibo at nasa likod ng krimen. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.